Hello everyone! Welcome back to our Aspa Success and Kamustahan. Very familiar ba ulit ang ating guest? Hello again, Darwin. We are happy to have you here again. Hello. Kinakabahan ako. Actually. Parang first time naman. First time Yes. ulit. Parang first time ulit. Ayan. So, for those of you guys are wondering, bakit si Darwin uli ang guest? Because meron siyang isi-share na napaka-amazing and inspiring na story na nangyari sa kanya recently. And I'm going to share some pictures. Are you ready to see it, Darwin? Alright. Sige po. All right now. Okay. Sharing my screen. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, so ano yung nangyari sa inyo recently ng Amazon teammates mo? Alright. So, etong meeting na to kasi si client is pumunta ng Philippines, no? Um, that was January 26. So, Hmm, before nun, nagsasabi na siya sa akin na bakit meron daw ba akong ano yung mga kailangan para makalipad ng papuntang Philippines. Ganun. Sabi ko, anong balak mo? Ganyan. So, hindi niya pa sinasabi pero sinasabi niya lang ano yung mga requirements, madali bang makapasok sa Philippines, ano ba yung ano. Pero nung time na yun, natutunogan ko na ano yung balak na ito. Parang parang may may something, plano. may plano na ganyan. So, um, one day before nung bago siya mag-book ng flight, sabi niya, I'm going to the Philippines. Sabi niya gano'n. So, gusto niyang bisitahin daw yung teammates niya or yung team ng mga VAs niya dito sa Philippines. So, sabi ko, nasyak ako kasi actually medyo natutunugan ko na pero hindi ko akalain na bibiglain niya kasi pinakita niya kaagad na nag-book na siya. So, parang may 1 week lang na preparation na ako yung nag-handle um ng anong gagawin, ganun, ano yung pagdating niya dito, ano yung magiging itinerary namin. So, naano ko rin kagad nun, parang na-overwhelm ako nun. Teka, anong gagawin ko? Parang ganun. So, miniting ko yung buong team and sabi ko, sino yung pwedeng lumipad pa Manila? Kasi lahat ng mga teammates ko, iba-iba around the Philippines eh. Merong taga Leyte, may taga Davao, may taga dito lang sa Laguna, parang ganun. So, kailangan namin mag-meet sa isang place which is sa MOA. Doon Mo. kami nag-meet. And yes, and kung ano yung mga dapat na i-book like hotels and pagdating naman doon is kung ano na lang yung mga itinerary namin na kumain, mag-dinner, and playing games. Kasi bata pa si client eh. How Um, young is he? 22 years old. 22? 22 years old. Yes. Oo. Ah, Tsaga medyo pagdating niya, pag na-meet niyo talaga siya sa in person, talagang nandun pa yung medyo childish na ano niya. Pero yung the way na mag-isip pagdating sa business, iba rin talaga. So, yun. Lumipad siya dito pa Philippines and marami siyang ina-update niya ako actually. So nakalipad na siya, lumapag na siya ng Hawaii, then papunta na ulit sa ibang So hindi ko lang masyadong na ano yung pinaka-airport kasi tatlong biyahe alam ko eh. Kasi tatlong biyahe yung flight niya. And paglapag niya dito, sinalubong ko siya. Ay hindi naman sa airport pero nag-meet na kami sa hotel. So ang tangkad ang tangkad niya six Agad nga footer. niya sa picture. Ah, ang tangkad Bale, niya. bale, how many months ka na or kayo nag-work sa company niya? And kailan siya nag-start? Kayo ba yung talagang as in employees na niya kaagad bago siya mag-start sa business niya? Actually, 2017 siya nag-start sa Amazon eh. So, nung mga panahon na yon experiment pa lang siya. So, nag-private label nga rin siya eh. So, pero hindi nag-work. And then, dire-diretso sa Amazon. Nagkaroon siya ng mga VAs.
pero hindi rin siya masyadong nag-work. And ako yung first VA niya na nakitaan niya daw ng potential. And nung time na yun, May 6. So, dire-diretso. And then, around October, na promote ako as team leader and team reviewer ng team namin. And then, dire-diretso na po yung job opportunities hanggang sa dumating yung January. Yun yung time na gusto niyang i-meet yung buong team. So, yun. Yung galing. And can you describe your relationship or yung ano nyo, dalawa ng boss nyo when it comes to working? When it comes to working, ano yun, hindi na siya parang, kasi nung mga times na mga first 2 months, 3 months, mga ganyan. So parang lagi akong kinakabahan kapag nagme-meeting kami kasi um, hindi ko pa siya kilala eh. Hindi ko yung personality niya and ginagamay ko pa yung ugali niya. So then eventually, dumating yung point na parang nando pa rin syempre yung respect, pero mas gumaan na yung pakiramdam namin sa isa't isa. Parang friendship ang datingan na, parang ganun. So, sabi ko nga sa kanya, may time na piniro ko siya. Sabi ko, may times kasi na ang pinaka-favorite niyang itanong sa akin, what is your thoughts? Kasi parang Ano yung binavalue niya yung opinion opinion mo? ko. Yes, and nagbibigay ako ng mga thoughts. And may mga times na nagkakatugma kami. And sabi niya, funny daw na parehas kami ng inisip. Sabi ko sa kanya, we're brothers, sabi ko sa kanya. So, sabi niya, we're brothers in another mother. Yung ganun. So, nagtawanan lang kami ng ganun. Parang friendship na rin yung datingan namin and hindi siya basta boss and VA, parang ganun. Yung galing. Importante talaga din yung rapport and how you work Yes. as a team, no? Kasi ano rin yun eh, part din siya siguro ng magiging results ng inyong business, pag sama-sama lahat ng goals and dreams ng isa't isa. And I'm sure tulungan kayo sa team nyo. Yes. And isa pa, Hmm. yung culture talaga is pinakakailangan. Culture. So, yes, culture. Kailangan mag-fit ka sa culture ng company. And kung medyo upset ka pagdating sa mga meetings and mga hindi na-feel yung excitement pagdating sa mga meetings, yun, that may factor yun eh. So, kailangan lagi tayong excited to meet our boss and our client. So, kailangan high level yung energy mo Ay, lagi. correct, yeah. And that will translate din sa results mo and sa magiging deliverables mo. Kailangan positive and energetic pag mag-start mag... And nakikita ko yun sa'yo, Darwin. Okay. So, eto, gusto kong pagchikahan and kwentuhan yung experience nyo na ito. So, nag-bowling kayo ng buong team nyo at first time pa yung lahat? Yes. Yes. Bali, naghanap kami ng bowling na ano sa MOA, pero that time ata is sarado. So, Mm, napunta kami sa ibang area. Hindi ko lang sure kung saan banda yon, around Manila lang din. And yan, pumunta kami dyan, nag-bowling kami, and tinanong kami isa-isa. First time namin talaga. Ay, siya, first sporty yan eh. Sporty si client. So, time. yes. Ayan. So, I'm sure baka tinuruan din kayo kung paano, no? Sugatan pa nga ako niyan. Ano, sugatan? Uy, how about this? Pumunta kayo ng Okada. Yes. Sa akin din, first time ko yan, magpunta ng casino. So, Nagkasino kayo ng buong team? yes. Oo. Grabe, siya Kumbaga, nagbigay kumbaga naglaro kami as a team. as Parang a ganyan. team. Pati Ah, casino, teamwork ah. ah, so, actually, mahilig din siyang magganon and pumusta siya. Tapos may times na naghuhula kami ng number as a team. So, may times na nanalo kami diyan. Nanalo kami ng 1-6 ata yan. So, Grabe. Congratulations. What an yun, amazing experience. yun yung pinang-dinner namin. May fun pa nangyari. May pang dinner pa kayo. Yes. Nice. And eto naman, ano ito? Nag-food trip din kayo ng buong team kasama yung Amazon client nyo? Yes. Actually, ano yan, lunch namin nung, kasi 2 days yan. Ah, I mean, tama, 2 days. Paglipad ng mga team, ng team.
pa Manila, pahinga, and then kinabukasan, yun yung full day ng ano namin, itinerary namin. Around MOA lang kami, and yun, Hmm. fun lang talaga. Full day and then binigyan niyo pala siya ng gift. Yes, meron siyang gift na jeep. So hindi ko siya na ano na share, pero binigyan ng team si client ng jeep kasi yun yung parang nagsisimbolize ng ating kultura, no. Hindi Anong nawawala gift? yung jeep As sa atin. parang Maliit lang na jeep na figure? parang yung figure, yan. So bumili lang sa ano sa department store. So yun, binigay namin sa kanya. And yun, medyo natuwa siya, natuwa siya kasi sumakay kami ng jeep and tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya na papasok daw sa maliit na cabin, parang ganun. So yun yung ano. Kasi ang tangkad eh. Tapos parang roller coaster pa. So yun, binidyoan namin siya doon kasi gusto niya, videoan daw siya yung experience niya doon. So yun. Oh, that's nice. Parang nagustuhan niya rin siguro yung culture ng Pinoy. Tapos magandang idea yung jeep ah. Parang maganda siyang souvenir. Okay. And this one, meron pang mga Amazon sellers daw kayong na-meet. Yes, actually, nagulat din ako nito si Mr. Thomas Parkinson. So, Hmm. yun yung time na pumunta kami sa ano kasi tinur kami ni Thomas dun sa hotel na malapit sa airport and pinag-dinner kami dun. So, kasama rin ako dun kasi yan yung first meeting namin with client, first meeting ko with client. Then dinner namin dyan sa hotel na stayan ni Thomas. So, inikot niya kami dun sa buong room niya. So, sobrang laki. Nakakalula. May nakaka-inspire maging seller, no? Ganyan ang mga lavish lifestyle nila. So, kumbaga yung sinabi niya dito is perks lang talaga yan dun sa credit card na ginagamit niya. So, points lang ang ginamit niya dyan. So, yun yung napipilip din si client. Cool. So, itong Amazon seller na ito ay client nyo ng company nyo. Tama ba? No, isang Amazon seller din Seller. pero ano rin siya dito sa Philippines. So, may May team team din siya dito sa din. Philippines. Yes. Oh, so na-get to know mo din siya. Yes, opo. Pero based siya sa UK marketplace, yun nga lang, medyo yung the way siya mag-talk, medyo nahihirapan ako. Accent. Yes, yung accent niya. Yung accent. Harry Potter. Harry Potter. Actually, no, yan ang mga challenges din natin mga VAs kapag yung mga naging clients natin, yung may mga accent. In my case, Mhm. Spanish, naging client ko. Hindi ko rin maintindihan minsan yung sinasabi. Pero tayo mga Pinoy, maunawaan tayo, tsaka masipag pa din. Yun. Okay, so next picture. This is such a big win. So, nagkaroon ka daw ng house, sabi ni client, because of being his Amazon VA. Tama ba to? Yes. Actually, that was October 2022. Hmm. Actually, ano lang yan, kumbaga, naglakas lang loob lang na kumuha ng rent to own. Kasi nung time na yon ano yan pinromote ako as team leader and team reviewer ng ng company, no. So yun yung naglakas ng loob ako kasi kung hindi man kumbaga makuha ko yung buong kailangang bayaran, at least meron naman akong savings na kung sakali man na parang ah, hindi siya tawag dito, hindi siya fulfill nung salary. So may savings naman ako. Pero yun nga, eventually nagdire-diretso yung job opportunities and gladly na continue ko yung paghulog ng bahay. Hanggang ngayon naghulog pa rin naman ako. So big win para sa akin. Sobrang congratulations sa big win to. Ito talaga ang pangarap ng lahat ng mga Pinoy ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. So, paano mo siya napag-ipunan? Pang ilang month mo na sa client mo bago ka nag-purchase ng house? Ano siya, May, June, July, August, September, October, 5 months.
and nakakuha na ako ng kumbaga lakas ng loob para ano mag-down dun sa Pag-down. kailangan ng house. Yes. Actually, sinabi ko sa kanya to. Kaya napapost siya ng ganyan kasi sinabi ko sa kanya during nung nandito siya sa Philippines. Sabi ko, alam mo ba na nakabili ako ng house dahil sa iyo? Parang ganun. So parang na-touch siya. Kasi biro, ang point niya is biruin mo yon. 22 years old is nakatulong sa isang Pinoy or sa isang Amazon VA na mag-fulfill ng dreams. Parang ganun. So, na-touch siya doon. Sobrang fulfillment nun para sa kanya, no? Like, it serves that he has a purpose. Makatulong sa mga Yes. tulad natin, virtual assistants. As in, this is a very noble job din, no? And since nakabili ka na ng bahay, Darwin, anong masasabi mo sa mga people na nagsasabi that freelancing ay hindi stable na job? Pero in your case, nakabili ka ng bahay. Paano ba magiging stable ang isang work or isang virtual assistant sa mundo ng freelancing? Actually, ano lang naman consistency and continue improving yourself. So, once na nandun ka lang sa binigay yung trabaho sa'yo and hanggang dun lang yung kaya mong ibigay, pag merong si client nagkaroon ng employee or VA na kayang higitan yung mga ginagawa mo, that's the time na parang malilesen yung workload mo. So hangga't maaari, yung workload mo kailangan laging full flame. Kahit ano pa yung ginagawa mo, kailangan dapat meron kang ambag or meron kang maibibigay na skills and value pagdating kay client. So lagi mo dapat iisipin kung paano ka makakatulong sa kanya. Correct, true. Hindi rin about what's in it for me. Kailangan meron kang value na maibibigay. And yung skills mo na hinahawakan mo, not everyone knows, di ba? Yun yung services na nabibigay mo. Plus, nasamahan mo pa ng quality of work. Yeah, Yes. ang galing naman ni Darwin. And again, Thank you. congratulations sa bahay. And you know what, guys? Meron pang pasabog ng mga nangyari kay Darwin. Oh, bongga! Nakapagtayo pa siya ng bahay, dinala pa siya ng Amazon client niya. Saan kanya dinala? Sa El Nido. El Nido. Kwento mo naman, kamusta yung Yes. experience sa El Nido with your Amazon client? Actually, itong event na to nung time na yan, my day lang yung talagang ginagawa ko. Hindi talaga ako nakapag-post noon. And hindi ko talaga siya na-post Apple, kaya hindi nalaman din ng mga ibang ano. So, pero yun nga, pumunta kami diyan after nung meeting nung the team. Mhm. And diretso kami ng airport and then flight papuntang El Nido. And yun, pagdating doon, medyo, kala ko kasi ibang lugar na eh. Kala ko hindi Philippines. Kasi halos lahat ng tao is, I mean, foreign. So, yun yung medyo ano ko kasi kala ko hindi Pilipinas, puro foreign yung nandun. And then after nung pagdating namin doon, paglapag namin, sobrang sobrang fulfilling kasi siya rin mismo is gustong-gusto niyang pumunta sa eto nga El Nido kasi nakita niya sa internet. And maganda talaga. So adventurous si client and at the same time sporty. So more on travel din talaga siya. Kaya gusto niya yung mga gantong pangyayari. No? So 2 days kami dyan, nag-tour kami. Tour A and Tour D, parang ganyan. So, sagot ni client lahat yon. And, Grabe, sarap. uh, so, um, yun, nag-enjoy lang kami dyan sa ano na yan. And, nag, um, nag-meet ng mga iba pang mga foreign, iba-ibang mga people around dyan. So, yun. Alam mo, when you give back, when you give your whole best, diba? As you said na, laging 100% ang binibigay mo, full out ka sa work mo. Like, tingnan mo naman yung pag-give back sa'yo ni client. Yung mga
blessings niya in life, shinare din niya sa'yo because, di ba, alam mo yun, nagtulungan din kayo sa business ng isa't isa. So, Yes. nakakatuwa and nakaka-inspire ang ASVA journey ni Darwin. But if you could look back, ganong laking difference nung life mo when it comes to financial situations? So, yun nga, nung mga nakaraang, kumbaga yung past, experience ko pagdating sa pagiging empleyado, and wala namang ano yun, wala naman akong pinagsisisihan doon kasi nandun nahubog yung ano ko, yung skills ko, and kung wala din ako doon, hindi ko rin alam yung paano patakbuhin yung skills ko or paano pa-improvein yung skills ko, and thankful din ako doon. And yun lang, at nandito ako sa point ng uh, life ko na mas napabilis ko yung journey ko as individual, and look back on times na hindi ako um, sumuko, and kasi nung time na sabi ko is hirap na hirap ako, and paano na lang kung sumuko ako that time, so hindi Oo, ko tama. mararating yung gantong na-achieve ko in life, no? So yun lang, and pagdating naman sa work, and kailangan lang talaga is consistency para ma-achieve mo yung goal mo in life. Consistency, rest. Yun talaga din ang need i-work on ng mga madami. Ako, kailangan ko din i-work on yung consistency because it requires a lot of discipline, no? And if looking Yes. back also, kung hindi ka nag-risk, tingin mo, nasan ka ngayon? Continue pa rin yung journey ko as employee. As Employee. employee, yes. I see. If you could see yourself 5 years from now, saan mo nakikita? Nasan si Darwin? 5 years from now, ando na ako sa napagawa ko na yung house na um, house na binili ko, na acquire ko. And sa ngayon kasi hinuhulugan ko pa rin siya. Pero yun nga, 5 years from now, hindi lang din ako, kumbaga pati si client is kasama ko pa rin siya. Kasi nandun pa rin yung eagerness namin pagdating sa business para ma-scale yung business. And 5 years from now, nandun na yung time na nakabuo na tayo ng family, syempre. So, nandun na yung time na sinusupport ko na rin yung buong family ko. So, yun. Would you see yourself na Amazon VA ka pa din until, I don't know, in a very, very long time? Yes, nakikita ko na Amazon VA pa rin ako kasi andun yung andun yung support na nakikita ko kay client, and yun nga nasabi ko na um, in so many years parang ang mangyayari is partner pa rin kami ni client, Hmm. and nandun pa rin kasi yung actually share ko lang din, no, na pag-usapan namin yung salitang quit. Tinanong niya ako last time na magko-quit ka ba? Parang hypothetical. And sabi ko, quit? Ano yung salitang yan? Sabi ko sa kanya. Wow! And sabi ko sa kanya, ano yung salitang yan? Kasi sabi niya, nagtawanan kami. Meeting kasi yan. Ay, kami lang dalawa. Nagtawanan kami. Sabi niya, hindi ko rin alam yun. Sabi niya ganun. So, parang sabi ko, anong language ba yung quit? Ano ba yun? Sabi ko ganun sa kanya. And nagbibiroan kami ng ganun. And yun yung time na dalawa kami eager dun sa may scale yung business. So, andun kasi yung care ko rin sa business, and 5 years from now yun, um, Amazon PA pa rin ako. Galing. Napakaswerte nyo ng Amazon client nyo, tsaka ikaw sa isa't isa. Pareho kayo ng outlook in life, pareho kayo ng drive, passion sa ginagawa nyo as an Amazon VA and as an Amazon seller. But would you see yourself opening your own Amazon seller account and launching your own business as in sole proprietor Darwin? So, actually, nung ako last year ata yun, kasi nag-set ako ng goal ko in life. And kasama talaga si pagiging Amazon seller.
pero hindi ko pa sure kung ready na ba ako. Pero darating yung point siguro na magiging handa ako financially kasi hindi naman natin ah kumbaga sinasang-alang naman talaga natin is yung financial pagdating doon sa pagiging Amazon seller. Pero yun nga, once na stable na and meron akong pang Amazon um, capital, so why not? Why not? Yes. We'll never know, no? Kasi yung skills mo, nandyan lang naman sa'yo. And I'm sure, di ba, alam mo na lahat ng mga technicals about the back end of Amazon and its seller account. Okay. Meron, Actually, si Amazon Nation PH ata na nakita ko na merong course pagdating sa pagbebenta ng kumbaga online arbitrage course na how to be a seller. So tinignan ko rin 'yan and natuwa ako kasi may ganun talagang purpose si may ganung goal si Amazon Nation PH. thank you so much. We are very happy to hear about that. Ang ano lang naman talaga namin, our mission is to transform people's lives because there are a lot of ano talaga opportunities in this industry. So sa samahan nyo ng client mo, meron ba siyang biggest advice na nabigay sa'yo na paano maging successful in e-commerce, as an Amazon VA, as an Amazon seller, all of those na pwede mong i-share sa mga viewers natin ngayon na tumatak talaga sa isip mo kasi napakaganda ng life mo now with him. So, is there any word of advice that you could share? Siguro yung pagiging positive, may positive outlook in life. Kasi Mm, magre-reflect yun sa kung ano yung ginagawa mo. So, kung yung mindset mo is lagi kang nahihirapan at gusto mo nang sumuko, yun talaga yung magre-reflect. yeah. So, once na nahihirapan ka, yung way lang is i-flip mo yung sarili mo and hanap ka ng way para maging positive ulit yung nararamdaman mo. So, kung positive yung outlook mo in life, magre-reflect yun sa ginagawa mo. So Correct. that's the essence of kumbaga yung consistent ng pagiging Amazon VA, parang ganun. So yeah. Ang galing nun. Whatever you feed your mind, yun yung magmamanifest talaga eh. Na ang hirap, talaga mahihirapan ka. Hindi ko kaya. Talaga hindi mo kaya yan. But pag change mo yung perspective and outlook mo in life, what you feed your mind na, kaya ko to, talagang kaya mo. Because kung sa mga, may mga nare-receive din kasi kami, sadly, ng mga ibang students, they feel like giving up, nahihirapan sila sa modules, they don't think it's for them, ayaw na nilang mag-move sa next step. Ikaw, ano yung ginawa mo noon to keep that momentum of studying, especially na wala kang background doon? That was long time ago, no? Yes, 2021 and keep pushing lang, keep pushing and kumapit lang tayo kung seryoso ka dun sa whys mo, kung seryoso ka at hindi mo binasta-basta kung ano talaga yung why mo, bakit mo ginagawa yon, hindi ka talaga tatagal eh. Pero kung sinaloob mo, kumbaga sinapuso mo yung biggest why mo kumbaga kahit nahihirapan ka, hindi ka basta-basta susuko. Keep pushing lang talaga. Keep pushing. And thank you so much, Darwin, for giving us a second chance to feature your story kasi naman napaka-inspiring talaga niya. And 'di ba? And alam ko maraming magugustuhan maging Amazon VA because of how your life transform. May house ka, todo support sa ang client mo, nakapag-bakasyon ka pa. So guys, for those of you who are watching, there are endless possibilities here in Amazon Nation, and Darwin is a living proof. So do you have any last words to share to our viewers right now, Darwin? Um, Kumbaga pagdating sa kung ano man yung hinaharap mo ngayon and wala, kumbaga gusto mo ng kasagutan dun sa mga what ifs mo. So isa lang ang kumbaga two words, take action. Take action, correct. Always keep in mind, lahat yung mga nasa mind natin, madali lang naman yun, but yung taking action and execution talaga at the end of the day.
Yes. Once again, thank you so much, Darwin, for being here with us. And for those of you who are watching, see you next time in our ASPA success stories. Goodbye. Thank And you. wait.